Hello guys, magluto tayo. So ito yung celery, kakatin mo lang siya ng ganyan, na manipis. And then isi-set aside muna natin siya. Tapos papakita ko naman sa inyo yung aking hinandang beef. So minarinate ko na yan sa normal na marinade dito sa Hong Kong. So panoodin nyo lang sa aking YouTube channel. Then ito, nag-prepare na rin tayo ng garlic. So yung garlic na yan gagamitin ko sa paggisa. And then yung iba naman ay tatabi ko para sa susunod ko mga pagluluto. So yun guys, ganito lang ang buhay ko dito sa Hong Kong. Kailangan lang lagi mabilis ang mga kilos para naman ikaw yung makakarami ng trabaho. So yun nga, nagkat na rin ako dito ng luya. So yung luya yung gagamitin natin sa paggisa sa gulay. At yung iba naman ay ilalagay natin sa ating i-steam na isda. So, ganyan lang guys. Kailangan advance pa lang ay gagawin mo na yung mga gagamitin mo sa pagluluto. Para naman hindi ka maghahabol pag magluluto ka na. So, ganyan ang karaniwang eksena sa akin pagkadating ng hapon. Karaniwan yan, alas 4 ko ginagawa. So, minsan ina-advance ko ng gawin. Minsan naman umaga pa lang. As in, nakagayat na ako. Lalagay ko na lang siya sa ref. Pero ito kasi, ngayon ko lang siya ginawa. Katulad niyan, ito yung aking corn soup. Niluto ko na siya. Siguro mga 4:30 niyan. Kasi 6:30 kami kakain. So, yan. Ganyan. Ganyan ang aking trabaho pagdating ng hapon. So, karaniwan nagsimula na ako ng alas 4 or 4:30. Ganyan. 5 o'clock. Depende ko ano yung lulutuin ko. Kasi kung yung lulutuin mo masyadong matagal lutuin o pakuluin, papalambutin pa, o alas 4 pa lang asin talaga nagpapakulo na ako yung mga karne, lalo yung mga soup. So, yan, ganyan lang, oh, di ba? Parang ano Pero syempre, pina-fast forward ko yan kaya mabilis ako diyan. Hindi talaga ganyan ng kilos. Parang naman kain kuya ko diyan. So, yan. O, tuwing pagkakagamit ng mga gamit ay pagkatapos gamitin ay hugasan na at itatabi sa lagayan. So, ang ganda ng kusina ng amo ko, guys, no? Gusto ko, pag ako nagkaroon ng bagong bahay, talagang magpapagawa ako ng bagong bahay. Ay, gusto ko, ganito kaganda ang aking kusina. Napakaliwanag. Ayoko na madilim na kusina. So, ayan. Nagtatad na naman tayo dyan ng bawang. Kasi nga, kailangan natin ng maraming bawang. Para naman bukas yan. Nanda ko na para bukas. Kasi, araw-araw na lang ako nagluluto umaga at hapon. Sa tanghali rin. Tanghali hapon. So, ayan. Kailangan ko ng maraming bawang. So, ayun na. Gitil ako dyan. Tatarin ko siya ng tatarin. Parang gitil na gitil. Parang meron akong gustong tatarin ng mga oras na yan. So, joke lang. Chars. So, pinapatawa ka lang kayo. So, ayan guys. Yan. Lalagay ko yan dyan kasi iista ko yan sa loob ng ref. So, ayan na nga. Hinandaan natin ng maraming bawang. So, pagkatapos nga niya, inanda ko naman itong mushroom. Itong mushroom na to ilalagay sa ibabaw ng isda. Yung aking i-steam na isda. So, ayan. Ito naman yung aking, balikan natin yung aking corn soup. Lalagyan ko naman siya ng binating itlog. So, ayan. Pag luto na siya, papatayin na yan. Tapos, halo-haluin para naman siya ay lumapot. Yan na. Last, ano na yan. Siguro mga 5 o'clock na yan yung ginawa ko. Hindi pala 4:30. Sobrang aga yata. Mga 5 o'clock ako nag-start yan. Kasi andyan na yung amo ko eh. So kahit nandyan yung amo ko, hayaan ko lang siya. Tinago ko na lang yung cellphone ko. So ito yan. Sinalang ko na naman yung malaki naming pakuluan. Yung pa-steaman namin. Kasi magluluto ako ng steam na isda. So ayan yung aking isda. Yan yung isda na yan ay yung baliktaran. Yung, hindi ko alam tawag dyan. Nakalimutan ko eh. So, hindi ko alam kung ano talagang pangalan niya sa English. Basta, sabi ng nanay ko, isdang tapa daw yun. Alam niyo ba yan? Sa Cavite, isdang tapa. Ayan. Diyan ko lalagay yung aking tinatad na luya at tapos yung mushroom. So, yan. Di ka ako mapakali doon sa aking camera. Nilagay ko na siya sa taas. Kasi gusto ko makita niyo yung angulo ko. Paano kumilos sa loob ng kusina. So, ayan na nga. Sabay-sabay na yan. Meron akong kulong tubig para sa aking i-steam na isda. At the same time, nagugas na ako ng mga pinagamitan. So, ayan. Gusto ko laging malinis ang kusina. Ayoko nung kalat-kalat. Kasi mas nakakagawa ako ng ayos pag ako ay nakita kong malinis yung paligid ng
lalo na yung aking kusina. Ayan, ganyan. Kailangan syempre malinis. So, ayan, nagagayat naman ako nitong spring onion para ilalagay ko yun sa ibabaw ng aking in-steam na isda. Yan naman yung pinipitas ko na yan, guys. Meron akong tanim dyan. Actually, hindi yan tanim, guys. Nilagay ko lang yan sa isang flower vase para naman buhay yung aking parsley o yung coriander, whatever. Basta yan, kinchay lang na sa Pinas. So, ayan na nga, nilagay ko na yung aking green beans dito kasi gusto ko lagyan din ng green beans yung aking igigisang celery. Kasi excess lang yan eh. So, sayang naman kung maluluma sa loob ng rep. So, isasama ko na lang siya. Hindi naman niya magre-reklamo, diba? So, yan na guys. Ayan. O, yan o. After 2 minutes, hinango ko na siya kasi kailangan lang naman siya i-half cook. Tapos, binalik ko na yung aking steamer at dyan, ilalagay ko naman yung aking isda. So, tinagdagan ko ng tubig. Konti lang pala yung lagay ko kasing tubig. So, kulang yan. So, kasi mga 9 minutes kung i-steam tong isda. Kaya nga, ligpit ulit tayo. Ligpit. Kailangan malinis. O yan. Yung mga gamit, bago nga pala ilagay sa lagayan, kailangan is tuyo ha. Kailangan tuyo. Hindi pwede nang isasalansan mo yan dyan sa lagayan ng basa pa. So yan. Bawal yan. Bawal yan dito. Kailangan ay talagang tuyo na yung mga gamit bago nyo ilalagay doon sa ating mga cabinet. So yan ang tamang practice dito sa Hong Kong. Hindi pwede ng kailangan hindi pwede dugyot-dugyot dito guys. Kailangan dito is malinis, organized, ganyan. Pag ganyan ang gawain nyo, magugustuhan kayo ng amo. So yan, tip ko na yan sa inyo. Sa mga gusto magpunta dito, tip ko na yan sa inyo ha. Tingnan nyo kung paano kumilos sa kusina para hindi kayo nagtatanong. So yung mga friend ko na naandyan sa Pilipinas, kung gusto nyo malaman kung paano tayo gumagawa sa kusina, eto, panoodin nyo yung aking vlog. Support nyo naman ako guys. So, ayan na nga, tuloy pa rin yung pagliligpit natin kasi meron na naman tayong mga pinagamitan dyan ng mga kutsilyo at gunting. So, ayan, kailangan yan ay nakalagay na ulit sa cabinet bago pa ako magluto kasi para hindi naman sabay-sabay na uhugasan yan mamaya kasi pagkatapos namin kumain, maraming hugasan, ayoko ng ganun. Partial ako, naghugas na ako. So, ayan, sinimulan ko na ulit na pakuluin yung tubig kasi pinatay ko muna masyado pang maaga. Kasi kailangan magpakulo ako ng tubig ng alas 6 dahil 6:30 sila kakain. So, ayan na nga, tinabi ko na yung aking soup. At inintay ko na nakumulo itong aking tubig. So, inanda ko naman yung isang pan para magpa-init ako ng mantika. Kasi pagkatapos na pakuluan yung o steam yung ating isda, ay lalagyan siya o bubuhusan siya sa ibabaw ng kumukulong mantika. Guys, sa isda binubuhos sa kumukulong mantika, hindi sa kaaway nyo guys. Bawal yun. Charot. Chars lang, chars. So, good vibes lang tayo. Ayan na nga, nilagay ko na yung aking isda. So, ayan, ay guys, ay 9 minutes ko yata sinet yung aking timer. So, dito, uso ang timer. Para naman make sure na hindi malalampas sa oras yung pagluluto natin. Kailangan kasi is hindi malabog yung ating mga niluluto. Katulad ng isda. Ayan na nga. Ligpit na naman ako. Ligpit ulit. Nakita nyo, nakulo-kulo na yung ating kawali. So, ito naman ay yung giniling na ipamarinate ko kasi para yan bukas. Pababaon ko sa amo ko. So, sa pagmamarinate nga pala natin ng mga karni dito, mapa beef, baboy o manok, gumagamit ako dito ng toyo, cooking wine, sesame oil, paminta, at cornstarch. Naglalagay din tayo minsan dito ng dark soy sauce. Minsan nilalagyan din ng oyster sauce. Depende kung ano yung lulutuin mo. Bali, inform ko nga pala kayo dito sa Hong Kong guys, pag nag-prepare ng meal, laging may meat, isda, gulay, at sabaw. Pero minsan, depende yan sa amo nyo kung gusto nila ng complete meal. Pero karaniwan ganyan. So, make sure, pag nag-prepare kayo ng isang dish para sa isang sa tanghalian or hapunan, kung kailan man nakain ng amo nyo sa bahay. So, kailangan kompleto. At tatanungin nyo rin sila kung ano yung gusto nilang set. So, sa amo ko, laging 3 sets lang. Gulay, karne, at isda.
Minsan, dalawa lang yung gusto nila. Meron silang ibang gustong ipaluto. So, magtatanong din tayo. So, madali lang naman mag-prepare dito ng mga meal kasi kailangan ahead of time, ihandaan nyo na yung mga ingredients katulad nito. So, ayan, napunta tayo sa ating pagluluto. Ginisa ko na yung bawang at nilagyan ko na siya ng luya. So, ito yung aking meat dish para sa gabing ito. So, after nyan, igisa ay lalagay ko naman yung aking minarinate na beef. So, siguro mga 2 minutes lang to kasi mabilis maluto ang beef. After nyan, is-set aside muna natin. Lalagyan ko rin yan ng konting mantika kasi medyo nag-fry siya. So, yan. Malakas ang apoy nyan, guys. Or, naka-high fire kasi mabilisan ang pagluluto. In 15 minutes, luto lahat. Depende. Then, ito naman yung gulay na hinalo ko na at nilagyan ko ng konting chicken stock para naman malutong maigi kasi dry yung ating pan. So, ayan na guys. In 2 minutes, yan ay lalambot na. Hindi dito nakain ng labog o yung masyadong malambot. Ang gusto ng mga Chinese ay yung kumbaga half cook. Unless ang amo mo ay lola o lolo. Then, ayan nga, binalik ko na yung ating stir fry na beef kanina. At yan po ay luto na in 1 minute. So, hanggang dito lang guys sa ating vlog. See you in my next video. So, please subscribe, like, and share. Salamat sa panonood. Bye-bye!